Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise Him, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad,
katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. And for today, doon tayo sa pang-apat na pagpapahayag ng Panginoong Hesus kung sino siya. Sabi niya, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the resurrection and the life. Now, titingnan natin yung kapahayagan ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 15. Binasa kanina, sa verse 1, ipinahayag niya, sabi niya, I am the true vine. I am the true vine. Sa Tagalog, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Merong nagko-comment, sabi hindi ata accurate yung translation sa Tagalog. Kasi sabi ako ay puno ng ubas. Ang ubas po hindi puno. Nakakita na ba kayo ng ubas? Baka ang iniisip niyo yung ubas ay parang mangga o parang santol. No, hindi po ganoon, hindi po puno. Kaya sabi hindi accurate yung translation sa Tagalog kasi ang ubas po ay baging. Kaya sa English vine. No? Kaya lang parang hindi magandang pakinggan, ako ang baging ng ubas. mas pinili nila na puno ng ubas. Sabi, I am the true vine, ako ang puno ng ubas. At when we talk about vine or vineyard, at yun po yung halaman, vine. Yung vineyard, yun yung halamanan ng mga ubas. At ang bunga, of course, yung grapes. Ang ganda ng mga grapes, parang ang sarap tuloy kumain. Alam po ninyo, sa bansang Israel, the two most popular crops dun sa lugar nila are wheat and grapes. Yun yung dalawang pinaka-popular o pinakamahalagang mga pananim nila. Yung wheat o yung, ano sa Tagalog, yung wheat, trigo, yung trigo, at ito pong ubas. Yung trigo o yung wheat, yun po yung ginagamit nilang panggawa ng tinapay. Dahil yung tinapay, yun yung pang-araw-araw nilang pagkain. Kumbaga sa atin, kanin. No? Sa kanila, hindi sila ganong mahilig sa kanin. Ang kanila, tinapay. No? Ang counterpart sa atin, yung bigas. So napakahalaga siyempre nung wheat, nung trigo na ginagawa ng tinapay. At yung grapes, no? yung vineyard, yung vine, napakahalaga yun. Yun yung kapartner nung wheat. Siyempre, pagkang sila'y kumakain ng tinapay, dapat meron silang iniinom. So grapes are used in making wine. Sa paggawa po ng alak. Baka biglang, eto na naman yung mga papasok, yung malilikot na kaisipan, kita nyo sila, umiinom ng alak. Totoo po yun, because in their mostly dry land, yung pong lugar ng Israel, mostly dry land, at yung tubig po doon ay napakamahal. No, kumbaga hindi yung lugar na kahit saan ay merong tubig, hindi katulad sa atin, sobra-sobra tayo sa tubig. Pero nagtataka rin ako, no, even yung gobyerno natin nagtataka, bakit sobra-sobra tayo sa tubig pag tag-ulan, pero nauubusan tayo ng tubig sa tag-araw. Kaya kailangan magrasyon. Buti na lang bumubuhos yung ulan at medyo nadadagdagan yung tubig doon sa ating dam. Sa bansang Israel hindi po ganoon. Hindi katulad dito sa atin na maraming tubig. Yung tubig nila ay hindi ganoon kadami yung water source. Kaya yung napakahalaga ng grape sa kanila, dahil ito'y ginagawa nilang, syempre yung grapes, una, juice, di ba? Juice, pinipress yung grapes, and then nagpo-produce siya ng juice. Pag pine-ferment, yun, nagiging alak. Yung wine from grapes are considered a necessity. Necessity sa kanila yon. Kumbaga, normal o regular na kasama sa kanilang pagkain at inumin itong grapes. At sa Bible, pag sinabing wine, hindi automatic ang ibig sabihin nun ay nakakalasing. Hindi. Lahat ng katas ng prutas o katas ng ubas, ang tawag nila wine. Bihirang-bihira mong makita o very rare. Ilang verses lang yung mababasa natin sa Bible yung juice. Normally, it's called wine. Kasi siyempre, pagkang pinisa nila yung ubas at nakuha nila yung katas, juice yun. Wala pa silang ref nung panahon nila. To preserve the juice,
nilalagay nila into a fermentation process. At doon siya nagiging wine, no? To preserve. Kasi pag hindi, napapanis ang juice, di ba? Napapanis siya. So, kaya merong fermentation process na nagiging wine siya. And it is a popular drinks para sa kanila for their daily refreshments. Kapartner nung bread from the wheat. So, for daily refreshments and also for their special celebrations. So, merong pang-araw-araw na inumin. No? At hindi sila nalalasing doon sa pang-araw-araw na inumin nilang wine. Bagamat meron din, dahil nga pine-ferment, na for special occasions, meron din silang mga nakalalasing na inumin. Pero, kumbaga, regular na inumin lang yung wine. Pero, not necessarily wine. Pwedeng juice lang yung tinutukoy doon. Anong ibig sabihin nun? If Jesus Christ is the true vine, na pinanggagalingan nung iniinom nila, at sabi nga natin, it is a necessity for daily refreshments, kapatid. Do you want to be refreshed? Mayroon akong napapanood na commercial sa TV, di ba? Yung nare-refresh dun sa inumin. Dahil sa init ng panahon, napapagod sa trabaho, nabibigatan sa kanilang mga ginagawa. Do you need refreshment? You want to be refreshed? The Lord Jesus Christ can give refreshment. He can refresh you. Bigat na hirap ka na, pagod ka na. Come to the Lord Jesus Christ and He will give you refreshing moments. And hindi lang yon. Pwede pang-special celebrations, ibig sabihin, the Lord Jesus Christ, hindi ka lang mare-refresh, He could give you reasons to celebrate. There will be lots of reasons that you will be thankful for. There will be lots of reasons na makikita, well, it needs celebration. Yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao, kung atin lang siyang ma-appreciate ng gusto, and we will be very, very grateful, we will celebrate if we come to the Lord Jesus Christ. So, Jesus Christ as the true vine, nakukumpleto po yung regular table ng Jewish household. Ano yung nasa table nila? Nandun ang bread, nandun ang wine. Parehas kiniklaim ni Jesus, ako yan. I am the bread and I am the true vine. Ako yung pinanggagalingan ng tinapay ninyo, ako yung pinanggagalingan ng inumin ninyo. Again, with Jesus Christ, wala ka nang hahanapin pa. He is an all-sufficient Savior. But let us dig deeper. Let us dig deeper. Nung kausapin niya yung bansang Israel, nung kausapin niya yung mga disciples niya, alam po ninyo ang Israel, meron silang ganitong thinking. Ang iniisip nila is that sila yung vine, sila yung puno ng ubas. In the Old Testament, mababasa natin ito sa, mamaya i-quote natin sa Isaiah, sa Psalm, sa Hosea, sa iba't ibang mga sulat ng mga prophets, na tinutukoy na vine o puno ng ubas yung Israel. In fact, naging national symbol nila. In their history, naging national symbol nila yung vine. Yung parang yung puno nga, yung vine ng ubas. Sa kanilang mga pera noon, sa mga coins nila noon, 'di ba, yung wala pa naman perang papel nung panahon nila, lahat yung coins, either gold or silver. So, syempre, two sides 'yan, ha? Sa isang side niyan, na ang madalas na naka-engrave na katatak is a vine, yung puno ng ubas. Kasi yun yung national symbol nila. Dahil inaangkin nila, kiniklaim nila, sila yung vine. And then sa kabilang side, ay ito na, yung mga, either yung hari nila, or yung nanakop sa kanila na emperor. So naging national symbol nila yan. At kung papasok po tayo dun sa temple na ipinagawa ay ni King Solomon at sa mga temple na sumunod pa, merong golden vine na nandun sa entrance ng temple. Sinisimbolize nun sila sa bansang Israel. However, kung babasahin natin yung pag-describe ng Old Testament writings sa Israel bilang puno ng ubas, hindi maganda. Medyo malungkot. Halimbawa, sa Isaiah chapter 5, 1-7, kung
Pwede niyong basahin, pero in short, ito yung nilalaman yan. Sa Isaiah 5:1 hanggang 7, ang makikita natin doon, binabanggit doon, ang Diyos daw ay nagtanim ng ubas. Ine-expect niya na merong mga matamis na bunga ng ubas. Kaya lang, na-disappoint. Kasi ang bunga ng ubas na naroroon, hindi okay. Ano ba yung lasa ng ubas na hindi okay? Maasim. Gusto natin pag kumain tayo ng ubas, matamis. So, doon sa Isaiah 5, nagtanim ang Diyos ng ubas, pero yung bunga niya, hindi masarap, hindi matamis. So, na-disappoint ang Diyos doon. Kaya, ang sabi ng Diyos, wasakin na lang ito. Itong puno ng ubas na to. No? And that was referring to Israel. Sa Psalm chapter 80, yung isang mahabang awit na yon, ang dinedescribe naman doon, sabi, ang Diyos ay kumuha ng ubas galing sa Egypt. So, again, dinedescribe sila kasi, di ba, sila yung nanggaling sa Egypt, inilabas sila ng Diyos sa Egypt. And then, itinanim sila. And then, nung una, maganda sana yung bunga ng ubas, pero bandang huli, merong nakapasok na ilang mga hayop, nasira yung kaya wala nang naging bunga. Kaya doon sa Psalm chapter 80, yun pong mga awit na sumulat noon ay humihingi ng tulong sa Diyos para yung puno ng ubas ay mamunga ulit. No? Mamunga ulit. So hindi rin maganda yung naging kalagayan ng puno ng ubas na yan. At marami pa po tayong mababasa sa Jeremiah, sa Ezekiel, sa Hosea. Pero ang ibig sabihin po lamang nito, doon sa pagsisymbolize ng puno ng ubas sa bansang Israel is that yung Israel was God's vine, yan yung puno ng ubas na itinanim ng Diyos. Ang intensyon at layunin sana ng Diyos ay makita ito na nagbubunga ng masagana at makita yung matamis na bunga niya. Pero dahil ang bansang Israel ay disobedient, dahil ang bansang Israel ay rebellious, dahil ang bansang Israel ay matigas ang ulo. Ang sarap i-describe ng bansang Israel. Disobedient, rebellious, matigas ang ulo, pasaway, ganyan ang Israel. Kung palitan kaya natin yung bansang Israel. Imbis na Israel yung tutukuyin ko sasabihin ko, dahil ako ay disobedient, dahil ako ay rebellious, dahil ako'y matigas ang ulo, dahil ako ay pasaway, hindi ba kasi ganun tayo? Hindi ba ganun tayo? Para rin tayong Israel. Disobedient din tayo Ang daming sinasabi ng Diyos na ito yung dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. Rebellious tayo. Nagre-rebelde tayo. Lumalayo tayo sa Diyos. Pasaway din tayo. Dahil ang Israel ay disobedient, sila ay pasaway, ang nangyari, either hindi sila nagbunga o hindi maganda yung bunga nila. And mga kapatid, ganun po tayo. Kapag tayo disobedient, kapag tayo pasaway, kapag tayo matigas ang ulo, kapag tayo hindi sumusunod, ganun din yung buhay natin. Walang bunga o hindi maganda ang bunga ng buhay natin. At dahil yun po yung nangyari sa Israel as God's vineyard, as God's vine. Now comes Jesus Christ. Sabi niya, no. Israel, I am the true vine. Ako ang totoong puno ng ubas. Kaya sabi niya, the true vine. Pag sinabing true, ibig sabihin, merong false. Sabi niya sa Israel, no. Kasi hindi nakikita ng Diyos yung bunga na gusto niya. Walang bunga. At ano kaya yung bunga? So, when Jesus tells His disciples that He is the true vine, parang sinasabi niya, hindi katulad ng bansang Israel na walang bunga, sabi niya, ako, sa akin, magkakaroon ng bunga. Yung hinahanap-hanap ng Diyos, makikita sa akin, meron akong bunga. Merong bunga. Ngayon, ano kaya yung bunga na yon? Pag-uusapan natin mamaya kung ano yung bunga. Ito pong portion na ito ng scripture, itong John 15,
Maraming nagsasabi ito daw po ay allegorical. Pag sinabing allegorical, ibig sabihin merong mga spiritual meaning. Pero yung spiritual meaning po nito ay hindi na natin kailangang isipin pa kasi ay nandun na mismo binanggit na. Halimbawa, sabi, yung mga allegories dyan, ang sabi ni Jesus Christ, I am the true vine. Si Jesus Christ, siya yung true vine, siya yung puno ng ubas. And sabi niya, the Father, ang kanyang ama, God the Father, siya yung gardener. No? And then sabi niya, yung mga followers niya, kayo na mga sumusunod sa akin, you are the branches. Kaya ang sabi niya sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Now, listen to this. If the gardener, meron ba mga plantito-plantita rito? Taas nga ang kamay ng mga plantito-plantita. Ayan. Merong ilan ng mga plantito at plantita. Pagkang ikaw ay plantito o plantita o ikaw ay gardener at nagtanim ka ng halaman na namumunga, halimbawa, nagtanim ka ng ubas, o kaya nagtanim ka ng kalamansi, o nagtanim ka ng okra, o kaya nagtanim ka ng kahit ano na may bunga. Ang layunin kaya ka nagtanim niyan, kasi ang hinihintay mo yung bunga. At kinakailangan yung bunga niyan, masarap. Dahil kakainin mo yan. Di ba? Pero kung ikaw ay nagtanim, ikaw ay plantito o plantita, ang itinanim mo ay flower. Diba? O hindi ka mag-expect ng bunga. Ang gusto mo lang ay makakita ng mga makukulay, magagandang mga bulaklak. So, ganun po. So, imagine niyo yung nagtanim ng ubas. Pagkatapos, yung kanyang itinanim na ubas, nakita niya, wow, malago. Malago, ang ganda ng mga dahon. Kaya lang, walang bunga. Matutuwa ka ba o madidisappoint ka? Well, if you're just after the green leaves or if you're just after the flowers, okay na sa'yo. But if you're after the fruits, you will be disappointed. And now, mind you, the Lord, God the Father as the gardener, is not satisfied with just leaves. Hindi siya kontento dun sa magandang itsura. Ang hinahanap ng Diyos sa kanyang itinanim, bunga. Yung bunga. So, pag-usapan po natin ito. Kaya na binanggit natin, Jesus Christ is the true vine. And then sabi ng sunod ng verse, the Father is the gardener. Tingnan natin yung gardener. The Father as the gardener. Ang ginagawa ng Father as the gardener, sabi ng verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that bears fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Ang Ama bilang gardener, una, dapat maunawaan natin that the gardener is also the owner. Ang Diyos Ama. Siya yung gardener, siya yung may-ari. Siya yung may-ari. At dahil siya yung may-ari, meron siyang authority dun sa kanyang pag-aari. And then sabi, anong ginagawa niya? Kinakat niya, pinuputol niya yung mga sanga na walang bunga. Pag-aaralan natin yan mamaya. And then, yun daw mga namumunga, ay kanyang pinuprune. So, kung kayo naghahalaman, alam niyo ibig sabihin ng pruning. Pinuputulan. Inaalis yung mga tuyong dahon, yung mga nililinis. No? Nililinis. Yun yung pruning. Sa ganon, ito ay magbunga. So, yun daw ang ginagawa ng Diyos Ama bilang gardener. Puntahan naman natin ngayon, kumbaga, gardener yan ang Ama yan Alam niya kung anong gagawin niya. Hindi na natin kinakailangang pakialaman o panghimasukan pa. Alam niya kung sinong puputulin niya, alam niya kung sino yung kanyang ipuprune. Now, let's go to the exciting part. The branches. Sino yung branches? Okay. Sabi dun sa allegory, ang branches, yun daw yung mga followers ni Jesus. Followers ni Jesus, mga sumusunod sa Kanya. Kasi sabi niya, I am the vine, you are the branches. So, nung panahon niya, ang kausap niya, yung mga alagad niya na naroon, sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sa panahon ngayon, anong application nun? Si Jesus, yung puno, sino yung mga sanga?
Okay, kung ikaw ay, sinasabi mo na ikaw ay follower ni Jesus, ikaw yon, kasama ka doon. No? Mga sanga. So, when it comes to the branches, bago pala natin talakayin yung branches, nabanggit na rin natin kanina, babanggitin lang natin, alam nyo, bearing fruit, yung pamumunga is the main theme in this passage. Yung bunga. Napakahalaga po nun. And we see it both negatively and positively dito sa John chapter 15 verse 2. Sabi doon, every branch that bears no fruit, pinuputol. And then, yung branch naman na namumunga, sila naman ay pinuprune. Sabi ko kanina pag-usapan natin, ano ba yung ibig sabihin ng bearing fruit? Alam po ninyo na disappoint ang Diyos doon sa bansang Israel nung sila yung vine kasi they are not producing fruit. At kung mag-produce man sila ng fruit, maasim, hindi matamis. Ano ba yung bunga na hinahanap ng Diyos doon sa puno ng ubas? Minsan may narinig ako sinasabi, yung fruit niyan, yung salvation. Yung fruit niyan, yung fruit of the Spirit. Yung fruit niyan, yung magwiwin ka ng mga souls para sa Panginoon. So, kung titingnan natin yung pinaka-context niya, from the very beginning, ang vine, ang puno ng ubas, yung Israel, ang hinahanap ng Diyos ay yung reflection niya doon sa kanyang puno. Ang hinahanap ng Diyos, kaya nadidisappoint ang Diyos sa bansang Israel kasi hindi niya nakikita yung reflection niya doon sa bansang Israel. There is no godliness in Israel. Samantalang siya yung Diyos. Ang hinahanap niya, yung pagmamahal na ipinadama niya sa Israel, dapat nakikita niya, ganon yung pagmamahal din ng Israel. Ang hinahanap niya, kaya niya ibinigay yung mga utos, yung mga batas sa bansang Israel, ang hinahanap niya, yung bansang magiging masunurin sa kanya. A good representation of God. Dapat yung Israel, nire-represent nila yung kanilang Diyos na pagkang nakita ng ibang mga bansa, nakita ng Egypt, nakita ng Assyria, nakita ng ibang mga bansa, makita nila, itong bansang Israel ang bansa na pinili ng Diyos, kaya pag tinignan mo itong bansang ito, mga makadiyos sila. Dapat ganun. Dapat ganon. Yun yung bunga na hinahanap sana ng Diyos. At ganon din sa atin, kung tayo yung sabihin natin mga followers ni Jesus Christ, dapat tayo rin ay good representation of Jesus Christ. Na pagkang nakita nila, ito follower ni Jesus Christ to, therefore dapat ito ay katulad din ni Christ. Katulad din ng Panginoong Jesus. So, to bear fruit, yung pong pamumunga na pinag-uusapan dito is to see God produce Christ-likeness in you. Kinakailangang makikita sa buhay mo, sa buhay natin, na nagkiklaim tayo na tayo followers ni Jesus Christ, na tayo ay katulad ni Kristo. At marami tayong pinag-aralan in the past, nung paano magiging katulad ni Kristo. Naalala niyo yung pinag-aralan natin dito na yung pagka sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Alala niyo yan? Pagiging katulad ni Kristo. Sabi niya, mahalin mo yung kaaway mo. Kaya si Kristo binubugbog na Sabi niya, Lord, patawarin niyo po sila. Diba? Yun yung mga pagiging katulad ni Kristo. Tapos yung pagmamahal niya. No? Sa kanila. So, to bear fruit is to see God produce Christ-likeness, yung maging katulad tayo ni Kristo. No? To bear fruit. At ito yung nakakatakot dito. Pagkang hindi nakikita yung fruit na yon, if you are not seeing these fruits growing in your life, ibig sabihin, kung nakiklaim tayo na tayo followers ni Jesus at sinasabi natin na tayo yung mga branches, mga sanga nung puno ng ubas, and then walang bunga, hindi nakikita yung transformation, yung pagbabago sa buhay natin, hindi nakikita yung pagiging katulad ni Kristo sa buhay natin, delikado tayo. We need to examine ourselves, and most probably, we need to make some corrections in our lives. Kasi malinaw na sinabi ng verse, sabi, the branches that do not bear fruit are cut off and thrown into the fire.
Linawin po natin. Sino nga ulit yung branches? Tayo, yung nagkiklaim na followers ni Jesus Christ. Pero may warning. Kung yung branch walang bunga at yung bunga na hinahanap, yung mga pagbabago sa buhay niya at naipapamuhay niya, yung aral ni Kristo na siya'y katulad ni Kristo, kung walang bunga, ang warning, sila'y puputulin, itatapon sa apoy. Alam po ninyo, marami akong ni-research anong ibig sabihin itong verse na to na sinasabing puputulin at itatapon sa apoy. At alam po ninyo, majority nung mga nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ito, majority, merong ilan na hindi sangayon, pero majority ang nagsasabi na ang tinutukoy dito, yung pagputol at pagtapon sa apoy, majority nagsasabi ang tinutukoy dito, impyerno. Impyerno. Branches that do not bear fruit are cut off and thrown into the fire. Ibig sabihin, maraming nagkiklaim. Maraming nagsasabi na sila ay followers ni Jesus Christ. Pero kung yung mga tao na yan na nagkiklaim na sila ay followers of Jesus Christ, pero wala namang bunga, hindi enough yung claim mo. Hindi enough yung claim mo. Those branches are cut off. Dalawang verse po yung nagsabi nun eh. Yung verse 2, kasi sabi niya, consistent. Sabi ng verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. So sabi, pinuputol. And then sabi ng verse 6, mas malinaw o mas detalyado sabi ng verse 6, If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Yung does not remain in me, ibig sabihin, hindi namumunga. At mamaya, i-connect natin yan. Dahil hindi nag-remain, kaya walang bunga. At sabi, yan daw ay tinatapon, and then sabi, such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Yung iba po, sabi nila, di ibig sabihin, Pastor, you may lose your salvation. Pagka ikaw sumampalataya sa Panginoon at sabi ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan, pwede palang mawala yon. I hope hindi po tayo gugugol na mahabang panahon sa pagpapaliwanag po. Ang kaligtasan po hindi nawawala. Hindi po nawawala. Because after all, anong term na ginagamit sa salvation, di ba? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Now, let me tell you this. Eternal life is eternal. Ang buhay na walang hanggan, walang hanggan. Hindi yung temporary. Kung mawawala yan, kung nawawala yung eternal life, hindi eternal yan. Temporary lang yon. So, ang promise ni Jesus Christ is to give eternal life. Kung ikaw ay sumampalataya at binigyan ng eternal life, that is eternal. Panghabang buhay, that is not temporary. Kasi if you lose your salvation, ibig sabihin, temporary lang. No. Kokontrahin yan yung maraming mga verses sa Bible. So, you don't lose eternal life. Eternal life is eternal. Ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan. Hindi natatapos yun. Hindi nawawala yun. Hindi nawawala yun. Ilang mga bagay na gusto ko lang yung bigyang diin, ilang mga bagay, sabi ng John 6:39-40, eternal life is eternal, it is not temporary. Sabi ng John 6:39-40, ito yung kalooban. Sabi, this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me. So, walang mawawala ni isa man sa mga ibinigay niya sa akin. Wala ni isa man mawawala sa kanila, but they will be raised up, but raise them in the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and will raise him up at the last day. So lahat ng sumampalataya at kinilala si Jesus Christ, he looked to the Son, sabi, I will lose none of them. Wala ni isa mang mawawala sa kanila. And then sabi pa ng John chapter 10, 28-29, sabi ni Jesus Christ, I give them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At dahil binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, sabi niya, they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Pag binigyan ko ng buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak, hindi na pupunta sa impyerno yan. Because no one can snatch them out of my hand. Sigurado tayo yung assurance ng kaligtasan natin. Ang sabi ng Panginoong Jesus Christ, walang sino mang pwedeng umagaw sa akin.
Walang sino ang pwedeng umagaw sa inyo. Sa lahat ng nagsasabing na kay Kristo sila, sabi, hindi nila kayo pwedeng agawin mula sa akin. Kapatid, kung ikaw ay na kay Jesus Christ na, kung ikaw ay sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoong Jesus, wala nang pwedeng umagaw sa iyo. Hindi ka pwedeng agawin ni Satan. Hindi ka pwedeng agawin ng impyerno. Ito yung malinaw na sinasabi ni Jesus Christ, no one can snatch them out of my hand. Dinugtungan niya pa, my Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can snatch them from my Father's hand. This is the hand of Jesus, walang pwedeng umagaw sa iyo. This is the hand of the Father, walang pwedeng umagaw sa iyo. Your salvation is secured. It is eternal. Kung ligtas ka, walang pwedeng umagaw sa iyo. You don't lose your salvation. You don't lose your salvation. So, kung hindi pala pwedeng mawala yung kaligtasan na yon, anong ibig sabihin ng verse na sinasabing yung mga sanga na hindi namumunga ay puputulin, itatapon dun sa apoy, at sabi nga kanina, majority nagsasabi tumutukoy yun sa impyerno. They represent those who profess that they believe in Jesus, but their lives give no evidence of their saving faith. Akala nila followers sila ni Jesus. Akala nila Christian sila. Bakit? Bakit nila nasabing Christian sila? Ba't nila inakala na followers sila ni Jesus Christ? Unang sasabihin nila, well, nagsisimba naman ako. Nagsisimba ako. Umaten nga ako sa MCF eh. Diba? Marikina Christian Fellowship. Di ba nga Christians yung nandun? Kaya nga Christian Fellowship. O merong mga tao nagsisimba sa Marikina Christian Fellowship o sa iba pang mga simbahan at akala nila follower na sila ni Jesus Christ. Pero ang tanong, may bunga ba? Meron bang pagbabagong nakita sa buhay niya? Yung bang teachings ni Jesus Christ nakikita? Yung bunga na hinahanap? Yung representation of God? Yung representation of Christ nandun ba? So they represent those who profess to believe in Jesus. Sinasabi nila followers sila ni Jesus. Sinasabi nila sila yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Sinasabi nila na sinuko nila yung buhay nila sa Panginoong Jesus. But there is no evidence. Walang evidence ba? Ha? Walang ebidensya. Ha? Walang katibayan eh. Walang bunga. Coming to church or even living kahit tumira ka pa sa loob ng simbahan, it will not make you a Christian. It will not make you a follower of Jesus Christ if you do not surrender your heart, if you do not surrender your life to Him, if you do not repent of your sins and receive the new heart that God is providing. Ha? Hindi pa rin. Ha? O merong iba nagpo-profess na sinasabi lang, hindi, Christian na ako. Pag tinanong mo ko bakit, kasi po, noon pong nag-pray yung pastor o yung nag-share sa akin ng gospel, sumunod ako. Nung sabi niya, Panginoon, sumunod ako, Panginoon, tinatanggap kita. Umiyak pa nga po ako noon eh. Bilang aking tagapagligtas, Madalas kong sinasabi kasi ginagawa naman natin yan pagka may evangelistic activity tayo. Sunod kayo sa ganitong panalangin. Lagi ko sinasabi, yung kapangyarihan ng panalangin na yan, walang magic yung prayer na yan eh. Ang kapangyarihan ng panalangin na yan ay kung yan ay totoo. Sa puso mo, totoong ginawa mo, totoong nagsisi ka sa kasalanan mo, at totoong isinuko mo yung buhay mo kay Jesus Christ. Pero kung hindi, ginawa mo lang yan dahil nahiya ka kasi sila, nagpipray din sila eh. At nahihiya ako dun sa naglilid sa akin eh, makakamapahiya eh. Pero kung hindi yung totoo, maaring makasama doon sa those who profess to believe in Jesus Christ but their lives give no evidence that they are really followers of Jesus Christ. Yun yung mga tao na from the very beginning, hindi naman talaga tumanggap ng eternal life. Kaya walang eternal life na mawawala sa kanila. But once you have eternal life, it is eternal. It is temporary. Nobody can get us out. Nobody can snatch us. Walang pwedeng umagaw sa atin mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi, anong ginagawa dun sa bunga? Pinuputol. Nakakagulo lang yan.
and then itatapon pa rin sa kapahamakan. Ang tanong, may bunga ba? May bunga ba sa buhay? Nakikita ba si Kristo? Kung hindi nakikita si Kristo, walang bunga. Malungkot at nakakatakot yung sinasabi ng John chapter 15, verse 2 and verse 6, puputulin yan, itatapon sa apoy. Wala talaga yan eh. Pero, sabi, the branches that bear fruit, they are pruned so that they will bear more and more fruit. Yung mga namumunga, yung totoong sanga, yung totoong nakaugnay kay Kristo, yung totoong nagsisi ng kanilang mga kasalanan, yung totoong nagbago yung kanilang buhay dahil binago ng Diyos yung puso nila at nabago yung kanilang mga pananaw sa buhay, nabago yung mga gusto nila, nabago yung kanilang mga ginagawa, yung mga totoong yon. Ang sabi, pinuprun, nililinisan. Sa ganon, mamumunga ng husto. And you know, when we talk about the process of pruning, ano yan? Yun nga, maraming tatanggalin, lilinisin. Ang buhay po ng Kristiyano pag ang dumadanas ng pruning, hindi po masarap, hindi madali. In fact, masakit. Masakit. Imagine, yung dating gustong-gusto mo, yung dating sarap na sarap ka, yung dating hinahanap-hanap mo, pero dahil ikaw ay magbubunga ng bagong buhay, yung mga bagay na ine-enjoy mo mawawala, aalisin sa'yo. It could be a process, hindi agad-agad, pero unti-unti nangyayari. Dati yung bibig natin, kung ano-anong mga palamuti, yung lumalabas dyan. Dati meron tayong mga lugar na gustong-gusto nating puntahan. Dati merong mga tao na gustong-gusto nating mga kasama. Pero dahil ang lahat ng yon ay mga dumi na kinakailangang alisin, na kinakailangang linisin, unti-unti, inaalis, nawawala kasi nililinis ng Panginoon. Naalala ko yung kwento. Kwento lang naman ito, yung mga kwentong pambata na yung mga halaman, mga yung nagsasalita, nag-iisip. Merong kwento, meron daw isang punong kawayan. Itinanim siya ng isang magsasaka. At inalagaan siya ng magsasaka yung punong kawayan. At itong magsasaka na ito ay napakabait, matulungin sa mga tao, at pagkatapos mahal na mahal niya yung kanyang pamilya. Pagkang siya'y nag-aani, pantulong niya sa mga nangangailangan. Nakita nung kawayan, sabi niya, napakabait nung magsasaka na nagmamay-ari sa akin. Sabi niya, kinausap niya one time yung magsasaka, sabi niya, alam po ninyo, dahil po napakabait ninyo, gusto ko po pagdating ng panahon, makatulong po ako sa inyo. Sabi nung punong kawayan. Sabi nung magsasaka, salamat naman kung ganon. Darating yung panahon, kakailanganin kita. So mahabang panahon ang lumipas, lumapit yung magsasaka doon sa punong kawayan at ang sabi niya, kawayan, ngayon na yung panahon para tulungan mo ako. Kasi di ba may pangako ka na gusto mo akong tulungan. Ngayon na yung panahon, ready ka ba talaga? Sabi nung kawayan, opo. Dahil nakita ko kayo mapagmahal, kayo mabait, kayo matulungin, handa po ako na tulungan kayo sa paano mang paraan. Sabi ng magsasaka, sige, tutulungan mo ako pero ang unang kinakailangan gawin, kailangan putulin kita. Sabi ng kawayan, ay, masakit yun puputulin ako. Pero sige, para matulungan kita. So, pinutol yung kawayan. Nung putulin yung kawayan, alam niyo yung kawayan, mahaba yan, di ba? Tapos may mga sanga-sanga. Sabi nung magsasaka, alam mo kawayan, para magamit kita, kinakailangan tanggalin ko yung lahat ng mga sanga mo at kinakailangan maging makinis ka. Sabi nung kawayan, naku, masakit yan. Ibig sabihin, masasaktan ako kasi aalisin mo lahat ng ano. Sabi niya, kaya lang kung hindi ko gagawin yun, hindi kita magamit. Sabi nung kawayan, masakit yan, pero sige po. Inalis yung mga nilinis siya, pinakinis yung kawayan at talaga naman habang siya nililinis, sabi nung kawayan, aray, ang sakit niya. Kada putol, kada paglinis kanya, masakit habang nililinis. Nung naputol na siya, lumabas yung mahaba
mahabang kawayan na napakaganda at napakakinis. Sabi nung magsasaka, isa na lang, last na lang. Isa na lang kailangan kong gawin para magamit kita. Sabi nung kawayan, sige po, ano yun? Kailangan kitang hatiin sa gitna. Bibigyan kita sa gitna. Sabi nung kawayan, aray ko po. Napakasakit naman po talaga niyan. Pero kung talagang kinakailangan gawin para magamit mo ako, sige po. Siya'y biniyak, hinati sa gitna. Nung siya'y mabiyak at mahati sa gitna, ginamit siya nung magsasaka para maging daluyan ng tubig mula dun sa bukal patungo dun sa kanyang bukirin. At nung siya'y maging daluyan ng tubig, naging kapaki-pakinabang siya dahil yung tubig galing sa bukal, pumupunta sa bukirin para maging pandilig dun sa mga pananim nung magsasaka. Alam po ninyo, para tayo maging kagamit-gamit sa ating Diyos, para tayo maging mabunga ng husto at makita sa atin yung talagang purpose na yung layunin niya kung bakit na tayo tinawag, minsan kinakailangang mangyari sa atin yan. Lilinisin tayo, masasaktan tayo, aayusin tayo, at ilalagay tayo dun sa lugar na dapat nating puntahan para tayo ay maging kagamit-gamit sa ating Diyos. Pero masakit yon, yung paglilinis na yon. But we have to go through that so that we will bear much fruit. But there's one other important thing in this verse na magpapakita ng ating responsibility if we want to bear fruit. And the key word here is to remain, to abide. Sabi ng John 15:4, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi niya, manatili ka sa akin para mamunga ka. Para makita yung ebidensya na ikaw ay tagasunod ko, manatili ka sa akin. Dahil kung hindi ka mananatili sa akin, hindi ka mamumunga. Is Christ living in you? Nananatili ka ba kay Jesus Christ? Nandun ka ba sa kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ na doon kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo? And then sabi pa nung John 15:5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung hihiwalay ka sa akin, kung mawawala ka sa piling ko, kung iiwanan mo ako, you can do nothing. In fact, apart from Jesus Christ, you are nothing. Kung hiwalay ka sa Panginoong Jesus, wala ka. Bakit masabing wala? Bakit masabing you are nothing? Imagine, kung hiwalay ka kay Jesus Christ, puputulin ka lang, itatapon ka lang doon sa apoy. You're nothing. But if you are in Christ, mamumunga ka pa. Apart from Christ, you are nothing and you can do nothing. Wala kang magagawa. And then sabi ng verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, tingnan natin to mananatili ka sa akin. Lagi kang nasa presensya ko. Ano bang ibig sabihin ng in the presence of Jesus Christ? Spending time with Him? Are you spending time with the Lord? In prayer, in worship, in obeying Him? And then, napakaganda nung sumunod. Sabi, and my words remain in you. Mananatili ka sa akin, and then yung mga salita ko nananatili sa iyo. Nananatili ba sa atin yung mga salita ng Panginoong Jesus? Sige nga, ano yung narinig nyo last Sunday na nananatili pa sa inyo? Yung salita. Ano yung huling nabasa mo na salita ng Diyos na nananatili pa sa iyo? If you remain in me, and my words remain in you, kung nananatili ka sa akin, at yung mga salita ko nananatili sa iyo, marami sa atin, yung pagdating sa salita ng Diyos, parang ganun lang, no? Pasok dito, labas dito. Ang ganda-ganda ng message, pastor.
napaka-challenging, at napaka-refreshing, napaka-encouraging. Tanong yung bukas, ano nga yung message? Ano nga ba? Sabi, you remain in me and my words remain in you. And you know, for these words to remain in us, para manatili sa atin yung salita ng Diyos, hindi yan mananatili kung hindi mo pa-practice. Hindi mo ginagawa. Di ba? Ganon din yung mga pinag-aaralan natin sa school eh. Ano ba yung nare-recall mo na tinuro sa iyo nung elementary ka, nung high school ka, o even nung college ka? Yung ginagamit mo. Yung hindi mo ginagamit, di ba? Nag-aral kayo ng mga trigonometry, di ba? Nagagamit niyo ba? Kung wala naman yung trabaho mo dun, di ba? Useless. Pero yung 1 plus 1, yung addition, di ba? Everyday yan eh. Pag hindi ka marunong addition, subtraction, lugi ka sa pagbumili, pag namasahe. Kasi yung lagi mo ginagamit. Ang salita ng Diyos, pag lagi mong ginagamit, mananatili sa iyo, hindi mo mawala yan. Because you're applying it. So the key for the words of Jesus Christ to remain in us is to apply it. And then sabi niya, ask whatever you wish. And it will be given you. Wow, Pastor, ang sarap naman yan. Sabi, humiling ka ng maibigan mo at ito'y ibibigay ko sa iyo. Kapatid, kung ikaw ay nananatili sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung pwede mong hingin. At hindi ka hihiling ng mga bagay na hindi makalulugot sa Kanya. Hindi ka hihiling ng mga bagay na kontra sa kalooban niya. Hindi ka hihiling ng mga bagay na makasasama. Kaya so, ask whatever you wish. Dahil yung lahat ng yan na gugustuhin mo, kung ikaw ay nananatili sa Panginoon, yun yung mga bagay na ayon sa kalooban niya. At kung yan ay kalooban niya, bakit niya naman kukontrahe? Ba't niya naman hindi ibibigay? Kalooban niya yun. Kaya sabi, ask whatever you wish, and it will be given you. Huwag mong hilingin, tumama ka sa loto. Baka naman yun yung panalangin mo. Huwag mong hilingin mamatay yung kaaway mo. Hindi, di ba? Hindi mo hilingin yon. If you remain in Him and His words remain in you, alam niya kung ano yung pwede mong yung whatever you wish, lahat ng yan, nakabase dun sa remaining in Him. In closing, sabi nung last verse in verse 8, John 15, verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Ang lahat ng ito, para sa kapurihan ng Diyos. Para sa kapurihan ng Ama. Kung magkakaroon tayo ng maraming bunga, maraming bunga, yung aral ni Kristo na ipinapamuhay natin na siyang bunga, na tayo totoong tagasunod niya, na tayo totoong mga sanga na nananatili sa ating Panginoon, showing ourselves to be His disciples, yun yung katibayan, yun yung evidence, katunayan na tayo ay followers ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, this is to my Father's glory, sa kapurihan ng Ama, sa kaluguran ng Diyos, sa Kanyang kasiyahan. Ang desire dito ng Panginoong Jesus is so that His Father will be glorified. Ang Diyos ay masisiyahan, ang Diyos ay maluluwalhati. So, tandaan lang natin, pag ang Diyos ay natuwa, pag ang Diyos ay nalugod, pag ang Diyos ay naluwalhati, siya'y gagawa ng marami pang mga bagay sa buhay natin para maranasan natin yung kasaganahan ng bunga na sa Kanya nagmumula at dadaloy sa atin bilang mga sanga na nakaugnay kay Kristo na siyang tunay na puno ng ubas. Let's pray. Lord, maraming salamat sa pagtuturo po ninyo sa amin. Kinikilala namin kayo na kayo ang tunay na puno ng ubas. Panginoon, nagpapasiyasat po kami sa inyo. Kami ba'y mga sanga na nakaugpong? Kami ba'y mga sanga na nakakonect sa inyo? Lord, humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad kung hindi kami nagbubunga. And Lord, dalangin namin sa mga panahong ito, ilagay po ninyo sa puso namin, ilagay po ninyo yung desire sa amin na kami totoo, kasama, dun sa mga sanga na nakaugpong sa inyo. Hindi kami mapapahamak. Hindi kami itatapon sa apoy. Sa halip, dahil nakaugpong kami sa inyo at nakikita yung bunga sa amin, patuloy ninyong padadaluyin sa amin ang masaganang pagbubunga sa amin pong buhay. Mangusap po kayo.
Pagpalain po ninyo inyong mga anak. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.